Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Noli. Taong 1996, Bacolod. Kitang-kita nila noong bumaon ang tari ng kalaban sa pambato ng matanda. Ngunit sa pag-angat ng sentensyador, laking gulat na naman ang manonood dahil ang kalaban pala ng matanda ang may malubhang tama. Ang matanda noong nakausap ni Noli, tahimik lang itong naglalakad habang kinuha ang pusta nito. Nang tapos na nitong makuha ang panalo, agad naman yung lumapit sa kasama nitong isang binata. Habang yung lalaking nakalaban nito, kunot noo naman itong nakatitig sa kanya. Habang si Noli at itong si Danilo, maiging pinakiramdaman ang mga lalaking lumason sa kanilang mga panlaban. Ngunit biglang nabaling ang atensyon ni Noli doon sa matanda. Nang mapansin niyang siya ang nais nitong puntahan. Nang makalapit na ito sa kanya, nagulat naman siya sa sinabi nito. "Maraming salamat, iho. Sana'y tanggapin mo ang parteng ito. Hanga ako sa kakayahan mo. Sana magkita pa tayong muli." Wika nito habang inabot kay Noli ang bungkus ng salapi. Nang makita ito ni Noli, hinawi lang naman niya ang kamay nito pabalik sa matanda. "Huwag na, Manong. Sa'yo lang yan. Masaya na akong natulungan kita. Ngunit hindi ibig sabihin nun, sisingilin na kita." Nang marinig ito ng matanda, ngumiti lang naman yun habang nagpapaalam na sila'y aalis na sa lugar. Hindi naman yun pinigilan ni Noli, gawa ng may grupo din itong iniiwasan. Pag magkataon kasi, kung abutin yun ng gabi sa lugar na yon, paniniguradong hindi na makauwi ang matandang yon. Hindi naglaon. Kaagad din naman nawala ang dalawang yon na parabang bula. Ngunit habang nag-usap sila ng matandang yon, hindi pala nila napapansin na kanina pa pala silang tinititigan ng grupo na may atraso sa kanila. Nahuli kasi yun ni Danilo na nakatingin sa kanilang pinag-iusapan. Subalit naghapon na lang, wala namang ginawang kakaiba ang grupong yon sa kanila. Hanggang sa sumapit na ang hapon, nagpasya na sila Noli na umuwi na sa kanila, kasama ang buo nilang barkada. Nauna noong naglalakad ang iba nilang mga kasama at silang apat naman nakasunod dito, ang dalawang ermitanyo at sila ni Danilo. Dahil may gustong itanong si Noli sa maestro niya. Habang naglalakad sila papauwi, nagwika naman siya ng, "Oo nga pala, Manong. Yung kanina, ngayon ko lang nakita sa'yo yung abilidad mong yon. May sikreto ka pa bang hindi namin alam, maliban lang sa mga kasama namin?" Tanong ni Noli. Pwede ko namang ipakita sa inyo lahat ng mga alam ko. Ngunit labis naman itong ikakahina ng katawan ko. Alam mo kasi, Noli, Danilo, iba ang tunay na labanan kumpara sa nagpakita ka lang sa mga nalalaman mo. Hindi basta-basta ang tumawag ng mga gabay sa mutya, maliban lamang sa ipinagkaloob sa inyo. Kagaya mo. Ang mga mutyang hawak ko ay ako lang mismo ang kumalap nito sa kahit nalupalop na mga bundok tuwing Biyernes Santo.
At isa pa, nakakapagod ito ng katawan mo kung tatawagin mo ito na hindi mo naman kailangan. Sagot naman ng ermitanyo. Dahil sa sinabi ng ermitanyo, doon lubusan nilang naintindihan ang maging rason kung bakit kadalasan sa subukan kailangan mong busog kapag sasali rito. Ngunit para sa dalawang ermitanyo, ang tuba ang itinuri nilang pagkain. Ngunit para namang nag-isa sinuli nang magwika ang ermitanyo ng, Siya nga pala, Noli. Kapag dumating na ang panahon na ika'y magpapamilya, nakahanda ka na bang isasakripisyo ang mutya para sa malusog mong pamilya? wika muli ng ermitanyo. Nang marinig ito ni Noli, ang sabi lang naman niya ay, "Depende, Manong, kung anong tadhanang nag-antay sa akin sa dulo. Lubos ko itong tatanggapin kung mangyayari man." Sagot ni Noli. Dahil dito, tanging pagngisi lang naman ang nagawa nila Danilo maging ang dalawang ermitanyo. Dahil sa tuwa ng kanilang paksa na yon. Sa pagdating nila Noli sa kanilang tambayan, ang ginawa lang naman nila ay ang lutuin ang nanging bihag nila Guyo ng araw na yon. Dahil sa magagabi na, pinili na lang niyang sa kubo na lang nila patulugin sila Guyo at Leroy. At habang masayang nag-usap ang mga kasama nila, pinili naman niyang tunguhin ang kinalalagyan nila Nardo at Ambong. Pagdating niya sa lugar kung saan ang mga ito, kahit gabing-gabi na, nadatnan naman niya ang mga itong nagsusunog ng mga pangontra sa paligid laban sa mga masasamang nilalang. Dahil kasi sa mga nangyari sa kanila, tila ba mas naging alerto sila pagdating sa ganong mga nilalang. "O Nardo, Ambong, ba't hindi pa kayo natutulog?" wika ni Noli paglapit niya. "Oo, Kanoli. Dahil may nararamdaman kami sa labas na kakaiba. Tapos wala na rin tayong imbak na pampatuka sa ating mga alaga bukas." Sagot nito sa kanya. Nang marinig ito ni Noli, agad naman niyang tinatanong ang mga ito kung alin sa mga materyales nila ang naubos na. Ayon sa mga ito, kinakailangan na nilang kumuha ng mga ganong bagay sa merkado dahil ubos na ang kanilang naimbak na mga gagamitin sa farm niya. Dahil ayaw ni Nuling mga tauhan niya mismo ang lumakad papunta sa bayan, nagpasya siyang siya mismo ang pupuntang merkado upang kunin ang mga produkto doon. Upang hindi malipasan sa kainan ang mga alaga niya, minabuti nilang 4 na 2:00 ng madaling araw sila alis papuntang bayan. Pagbaba ng kanilang sinasakyang mga kabayo sa baryo, halos tahimik pa noon ang lugar. Gawa ng gabing-gabi pa sila bumaba. Ngunit may mangilan-ngila naman silang nakikitang mga kaluluwang ligaw na palaboy-laboy lamang sa lugar. Nakakita rin sila ng isang bruha na naglalakad sa gilid ng sapa. Ngunit agad rin itong nawawala dahil sa presensyang meron sila. Subalit sa patuloy ng kanilang paglalakbay, nakakita sila ng 3 nilalang na nakadapa sa bubong ng isang bahay di kalayuan sa daang kanilang dadaanan. Alam nilang mga aswang ito dahil ramdam nila ang mga presensya nito at may buntis sa bahay na yon at isang matandang may sakit. Dahil dito,
Nagpasya ang dalawang ermitanyo na bumaba na muna sila sa kabayo upang bigyan ng leksyon ang mga aswang na gumagambala sa kawaawang pamilyang yon. Nole, Danilo, kaya nyo na ba yan? Pababain nyo nga yung mga yan. Mamaya, papasok na yan sa bahay na yan upang biktimahin ang nasa loob niyan. Wika naman ni Manong Duming. Nang marinig ito ni Noli at Danilo, agad naman silang nag-uusal ng mga pamako upang hulihin ang mga aswang na nasa bubong ng bahay. Pagkatapos nun, agad namang naglalahok si Noli sa harapan ng dalawang ermitanyo. Nang siyang sinundan ni Danilo, pagdating ni Noli malapit sa aswang na sumisili pa, pinagmasdan na muna niya ito kung anong ginagawa nito. At doon niya nakumpirma na isa itong tiktik na uri ng mga aswang. Ayon kay Noli, napakahaba ng dila nito habang walang humpas na naglalaway na nakasilip sa isang butas doon sa buntis na panay ang pagliliyad ng dahil sa sakit ng tiyan nito. Nang akmang hahaba pa ng husto ang dila nito, pinili na niyang hugutin ang tabak sa kanyang likuran upang wakasan na ang kabalbala ng demonyong yon. Paghataw niya sa ulo nito, tanging pag-ungol lang naman ang nagawa nito. Nang bumagsak sa ilalim ng bahay ang katawan ng aswang, dali-dali naman niyang hinabol ang isa pang tiktik na papatakas na. Kaagad naman niya itong dinakip at hinila papunta sa harapan ng dalawang ermitanyo. Ngunit pagsipat ni Noli kay Danilo, napangisi na lang silang tatlo dahil nakita nilang naglalakad ito papunta sa kanila ng normal, habang nakasunod dito ang tiktik na para bang sumama lang ito sa kanya. Paglapit nito sa kanila, nagwika naman ito ng, "Anong gagawin natin dito, Manong?" Wika ni Danilo. Nang marinig ito ni Manong Duming, humithit lang naman ito sa tabako niyang hawak habang lumapit ng bagya. Alam mo na dyan ang dapat na parusa. Dahil sa mga yan, mas lalong naghihirap ang taga-baryo. At alam ko, marami nang napabalitang mga aswang na kumakatay ng mga tao at natatagpuan sa mga ilog. At wakwak na ang mga tiyan at wala ng laman loob. Nang marinig ito ni Danilo, agad naman itong gumawa ng hakbang upang ilapat ang naisip niyang parusa dito. Ilang saglit pa, narinig na nga nila ang katakot-takot na dasal sa kaliwa na ginagawa ni Danilo. Nang matapos itong gawin ni Danilo, nakahanda na nga itong magbigay ng mga utos sa kanilang nadakip na mga aswang. "Hoy, humarap kayo sa akin. Magmula ng mga oras na ito, tawirin niyo ang 7 bundok na ituturo ko hanggang sa mapudpud yung mga paa niyo. At kapag magawa niyo yan, malaya kayong makauwi sa inyong pinanggalingan. Yun kung makayanan niyo ang init sa sikat ng araw." Nang marinig ito ng dalawang buhay na aswang, kaagad naman itong tumayo habang sinisimulang lakbayin ang napakalayong bundok. Ayon kay Noli, aabutin yun ng 3 araw bago marating ng mga aswang ang bundok na sinasabi nito. Ang tanging kalaban lang ng mga ito, ang init ng sikat ng araw. Matapos yung mangyari, kaagad naman silang sumampa sa mga kabayo habang sinisimulang lakbayin ang daan papuntang bayan, habang
Pinag-usapan din nila kung paano napaghusayan ni Danilo ang mga aral ni Mang Carpio. So mga ka-ermitanyo, hanggang dito na muna. Sa susunod na part, mula na nilang maghanap ng mga mutya kagaya sa mga tanga ng ermitanyo. At matapos nilang makuha ang ganong bagay, pupunta sila sa lugar Baryo Uringao kung saan matatagpuan ang mga sungaw.